ang tumambad sa kanila. Mahigit 50 Chinese militia vessels. Ang iba, dikit-dikit na nakaangkla sa lugar habang may mga paisa-isang barko naman sa paligid. Dumami pa raw ang mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea matapos ang banggaan ng mga barko ng China Navy at Coast Guard habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard. CCJ 5 o'clock on water cannon, 30 meters. Sugatan ang 3 Pilipinong mangingisda matapos i-water cannon habang nangingisda sa Sabina Shoal. Iligal at delikado sa mga mangingisdang Pilipino ang floating barriers na nilatag ng China Coast Guard sa southeastern portion ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ayon sa Philippine Coast Guard. It was just an experience na talagang surreal kapag nandun ka in person at nakita mo na anything is possible. Anything could go wrong anytime. Ngayong inaalala ko lang to, doon ko lang din naisip na ako lang pala yung babae doon sa buong mission na yon. Kasama yung BFAR authorities and syempre yung ibang members of the media. Bilang isang reporter, syempre kasama na yung excitement kapag magko-cover ka ng West Philippine Sea. Bukod syempre dun sa paghahanda dahil alam namin na may panganib din na dala tong coverage na to. Para sa akin, isa siyang mahalaga at espesyal na coverage kasi hindi naman araw-araw nakakapag-cover ka sa lugar na yon. Sa mga babaeng journalist, naglalaan ang Philippine Coast Guard naman na talagang solo namin yung kwarto. Pero at the same time, hindi ka rin ganong makakatulog kasi inaabangan mo yung mangyayari. Nung nag-cover ako, 2 yung barko na may dalang journalist. So, yung isa, yun yung may nakabangga na Chinese vessel. Kailan tayo. Yung barko sinasakyan ko, halos mabangga na rin talaga kami. Dahil kinat kami nung Chinese vessel. Talagang halos masalpok namin sila dahil dumaan sila sa harapan namin. So, ang nangyari no, napakapit na lang ako sa bakal kasi talagang it will happen right before your eyes. Makikita mo siya talaga. Tapos, naisip ko na pwede kaming tumilapon. Kaya, ang higpit nung kapit ko sa bakal. Sa lahat ng maneuver na ginagawa namin, ay hinaharang pa rin ng China Coast Guard at Chinese militia. Kami, ang destinasyon namin talaga ay yung Ayungin Shoal. At nandoon yung BRP Sierra Madre. Ngayon, ang nangyari noon ay meron kami kasing ine-escort na 2 na malaking boat na magdadala ng supplies para sa mga sundalo natin na nakastation doon sa BRP Sierra Madre. Pero, syempre, up to a certain point lang namin sila may escort dahil hinaharang na rin kami ng mga Chinese vessels. Pagdating doon sa punto na medyo natatanaw na namin yung Ayungin ay kailangan na rin huminto yung ship namin dahil talaga kung hindi naman kami hinto, mababangga rin kami. Sa ganung coverage, kailangan talaga maghanda ka, no? Psychologically and physically. Sa gabi pa lang, hinanda na namin yung mga gamit namin, hinanda namin kung anong equipment yung gagamitin sa shoot. Tapos, along the way, talagang nagpaplano kami nung cameraman kung paano namin makukunan ang mga mahalagang bagay na mangyayari. Kasi the moment na pumutok yung liwanag, nagsimula na rin yung action Madilim pa lang, napansin na namin na napapaligiran kami ng mga sasakyang pandagat, pero pagputok ng araw, doon naging malinaw, no, na ang mga ito ay mula sa bansang China. Katulad itong Chinese Coast Guard na ilang beses nang dumikit dito sa sinasakyan namin na BRP Sindangan. Para sa akin yung pagiging babae ko, dala ko ang bandera ng kababaihan pagsakay ko doon sa barko na yon. Pero at the same time, parang hindi ako kaiba sa lahat ng kasama ko doon. Lahat kami ay gustong makapaghatid ng tamang istorya at lahat kami ay gustong ma-document yung pangyayari na ito sa ating bansa kung saan ang teritoryo ng Pilipinas ay nahihirapan niyang puntahan, nahihirapan niyang i-access, hindi niya madala yung pagkain na dapat madala niya sa sundalo niya.
Nung pinadala ko sa West Philippine Sea, marami ng ibang reporters na nauna sa akin. Ang una kong concern is paano yung tuluyan, paano yung pagkain, at paano yung safety, syempre namin. Kasi ito yung time na nagiging agresibo na yung China Coast Guard. Yung water cannon na sila, talagang meron na silang mga dangerous maneuvers na ginagawa. And pagpunta ko doon, napaka-accommodating, napaka-bait at maasikaso ng mga nakasama namin from BFAR and from the Philippine Coast Guard. Para kang may perma earthquake dito sa loob ng barko. Kasi sobra niyang mauga. Idigat yung Capra dito sa amin. Tapos hakakpang lang kami papunta sa next ship. Literal na jump ship. I remember, siguro mga 2 or 3 a.m., meron na palang sumusunod sa amin na China Coast Guard vessel galing dun sa Palawan. Nakikita mo may ilaw. And siguro para sa akin, bilang reporter noon, ang naisip ko ay iba yung feeling kapag nandun ka na. Kasi marami na ako napanood na report na nangyari din to sa ibang mga reporter habang nagko-cover sa West Philippine Sea. But it's really different when you see yung mga naglalakihang barko ng China na ayan na, katabi mo na siya. And we were kind of preparing for the worst, meaning na ma-water cannon kami or bungguin nila kami or kung anong gawin nila sa amin. And ako, hindi kasi ako matatakotin as a person. I was more worried dahil may mga kasama kaming maliliit na mangingisda from Palawan. And yung mga maliliit na bangka nila, katabi siya nung BFAR vessel na sinasakyan namin. And yung mga escort na Philippine Coast Guard. And I was worried dahil yung mga bagay na kaya i-withstand ng barko kung nasan kami, hindi yun kaya i-withstand ng isang maliit na fishing vessel. Kaya kami nagpunta doon kasi yung mission namin nun ay meron kaming mga kasamang mga local fishermen, tapos maglalagay sila ng payaw. Yung payaw, ilalagay mo siya sa dagat, tapos gagawin siyang habitat o tirahan ng mga isda. Tapos doon sila mangingitlog. Unfortunately, yung China Coast Guard ay pinagtatanggal nila at pinagugupit nila yung mga payaw. At naging issue rin ito of a Senate investigation. Dapat isoli nila yun, di atin yun. But it has to be validated. We can file a case against an international body relative to a quote-unquote theft. Ang madalas kong mapuntahan, siguro 3 times na ako nagpunta, ay yung Pag-asa Island. Ang hindi ko makakalimutan ay yung time na sabi nila, oh, meron kaming binoculars dito, pwede niyo silipin kung gaano kalayo o kung gaano karami yung mga Chinese vessels na nandito. I kid you not, parang 40 or 50 vessels yung nakita namin at sobrang lapit nila. And ang talagang hindi ako makapaniwala, after nung incident na yun, yung mga taga dun sa Pag-asa Island, sabi nila, hindi po kami natatakot, sanay na kami. Na parang, anytime pwede nila kayong lusubin dito kung gugustuhin nila at wala kayong magagawa. Yung sinamahan ko ay yung routine patrol mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang goal niyan ay puntahan at ikutan yung mga kasama sa teritoryo ng Pilipinas. Puntahan din yung Pag-asa Island, tapos yung Sandy Cay Islands, pati na rin yung iba pang reef na nandoon sa West Philippine Sea. At gusto ko din na ma-document yon at ma-witness yon, hindi lang bilang mamamahayag, pero bilang Pilipino na rin. First time kong madideploy ng ganun katagal sa dagat. Dahil nasa laot ka, nasa dagat ka, hindi ko alam kung ano yung i-expect ko ng ganun katagal, ng 9 days, bago kami makarating sa Pag-asa Island. So doon pa lang, tinail na kami ng China Coast Guard vessel. Nakaranas na kami, nakarinig na kami ng radio challenge from them. Pumunta na kami doon sa Sandy Cay 1, 2 at 3 bilang pagpapatuloy ng routine patrol mission nga ng BFAR. Doon na namin naranasan siguro yung peak ng aggression from the authorities ng China. So, pag larga nung 2 vessels from BFAR, sinundan agad kami ng isang China Coast Guard vessel. At meron ding nakasunod na Chinese militia vessels. Pag nakita nyo yung video mula sa Himpapawid, kita nyo kung gaano kalaki yung difference ng size ng CCG vessel, pati itong mga Chinese militia ships, kumpara doon sa BFAR vessel na sinasakyan namin.
Pagkatapos magbaba ng dalawang inflatable boat, itong China Coast Guard vessel na may bow number 5101, kaagad nang dinikitan ng CCG vessel na ito yung sinasakyan naming BRP Datu Pagbuwaya. Ang pinakamalapit na encounter or pinakadelikadong encounter namin noong time na yon ay habang papunta kami sa isa sa mga Sandy Cay Islands ay kinat kami ng CCG vessel. Buti na lang na iwasan nung aming kapitan yung dangerous maneuver na tinatawag ng CCG vessel. Kaya fortunately, wala namang nangyaring aksidente. Sa pagpapatuloy ng routine patrol mission ng BFAR, sakay kami ng BRP Datu Pagbuwaya at yung mga ibang kasama namin na BFAR authorities, pati na yung ibang members of the media, nandun sila sa BFAR BRP Datu Romapenet at kaagad silang sinundan ng dalawang inflatable boats galing sa CCG o China Coast Guard, pati na ng Chinese militia vessel at tuloy-tuloy kaming iniikutan ng helicopter sa kayang Chinese authorities. Kapag sumama ka sa ganitong klase ng mission, alam mo na may level of danger at alam mo na basically na magiging delikado yung coverage. Sa totoo lang, nung nandun ako, hindi naman nadagdagan yung takot na meron na ako going in. Siguro ang mas naramdaman ko ay matinding paghanga doon sa Filipino authorities, sa mga taga-Philippine Coast Guard at sa mga taga-BFAR at lalong-lalo na doon sa mga Pilipinong mangingisda na na-meet at na-encounter namin doon mismo sa West Philippine Sea. Kasi you have to remember, we were there to cover for 9 days, pero saglit na saglit lang yon kumpara doon sa araw-araw nilang nararanasan. I don't think meron naman akong special na ginawa sa paghahanda dun sa paglalayag namin papunta sa West Philippine Sea just because babae ako. Parang kung anong paghahanda ng mga lalaking reporter, same lang naman sa babaeng reporter. And I think ang pinakapaghahandang ginawa ko ay yung pagre-review dun sa mga lugar na pupuntahan namin, kung paano ba dapat yung protocols, ganyan, kung ano yung mga proper terminology na ginagamit ng Philippine Coast Guard. It's more of the story, not really anything physical or mental for me na ito yung hinanda ko. I think yun ang papel ng Philippine media na lumabas kami doon at kuna namin kung ano yung nangyayari at ipakita ito sa mga Pilipino dahil part ito ng Pilipinas. Nanalo na tayo sa arbitral tribunal, alam natin na atin ito and we have to protect it. And you cannot protect something you don't even understand or you don't even know. Kaya kailangan na ipaalam ito sa kanila. Mahalaga na nasusundan at nababantayan natin kung ano yung nangyayari sa West Philippine Sea dahil mahalagang balaman ng mga kapuso natin kung ano talaga yung nangyayari on the ground. I-communicate kung gaano katindi yung panganib, kung gaano katindi yung sakripisyo na hinaharap at ginagawa ng mga mangingisda natin na nandoon sa West Philippine Sea at araw-araw hinaharas. Kung gaano katindi yung sakripisyo ng Filipino authorities kapag meron kang empathy, kapag kaya mong ilagay yung sarili mo doon sa sitwasyon nila, mas na-humanize yung storya at mas naipaparamdam mo doon sa mga taong makababasa, makapapanood at makapakikinig ng kwento mo. I think if you're a reporter, kung journalist ka, kailangan hindi ka talaga matatakotin dahil hindi mo alam kung saan ka ipapatapon at kung anong mangyayari doon. So, siguro yun yung isang trait ko na kahit anong mangyayari, okay, sige, go. As reporters, we're the team leaders nung cameraman namin, pati nung assistant cameraman namin. Pag naunahan ako ng kaba, mapapasa ko sa kanila yon. So, dapat pinaka-level-headed yung reporter. Siyempre, tao lang naman din tayo, no? Natatakot din tayo. Pinagdadasal ko na maging safe kami nang sa ganun, madala namin yung balita sa mga tao. Tapos, pinagpipray ko rin kay God to help me do a good job, a great job. Kasi para sa akin, ginagawa ko yon para sa mga Pilipino.